19 na priority economic deliverables ang tatalakayin sa nakatakdang preparatory senior economic officials meeting. Yan ang ulit ni Gab Villegas. Nakatakda namang isagawa bukas ang Preparatory Senior Economic Officials Meeting o ang PRESIOM. Ayon kay DTI Bureau of Internal Trade Relations Director Marie Sherilyn Aquia, magsisilbing preliminary meeting ang nasabing pagpupulong para isapinal ang mga panukalang agenda at i-review ang status ng mga Priority Economic Deliverables o PEDs at makabuo ng konsensus sa mga mahalagang estratehiya at policy direction, kabilang ang regional resilience at iba pang umuusbong na mga economic priorities. Layon ng mga PED na palakasin ang kooperasyon sa rehiyon habang lumilikha ng mga oportunidad na susuporta sa mga negosyo, magpapalakas sa mga micro, small, medium enterprises, hihikayat sa pagkakaroon ng innovation at magdudulot ng pag-unlad na mapapakinabangan ng mga mamamayan sa buong rehiyon. Sa ilalim ng chairship ng Pilipinas para sa ASEAN ngayong taon, nakatuon ang 19 na PED sa Trade and Investment Cooperation, Digital Transformation, MSE Development, Creative Industries and Innovation at Sustainability and Economic Resilience. Ibinahagi ni Director Aquia na malaki ang maitutulong ng Leaders Declaration sa pagbuo ng ASEAN Center for Excellence on Micro, Small and Medium Enterprises sa mga MSME na isa sa mga PED na isinusulong ng ating bansa. Ang plano po at saka ang hangarin po natin, ma-establish ito sa Pilipinas. Pero marami po kasing issues dyan. Kailangan pag-usapan yung terms of reference, yung governance structure, yung sustainability. So kung ilalabas po natin yung leader statement na to, doon na po mauumpisahan na. So tinitingnan po natin mga 3-year term para ma-establish po yung center na yun. And of course, naasahan natin makakatulong talaga ito para sa ating mga MSMEs. Isa rin sa mga PED sa ilalim ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon ay ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o ang DEFA. Itinuturing ito bilang pinakakomprehensibong kasunduan na may kinalaman sa digital economy at e-commerce sa rehiyon. Layon rin ito na lumikha ng digital environment na bukas, secure, interoperable, competitive at inclusive. The agreement seeks to strengthen trust in the digital environment through measures such as online consumer protection, personal data protection, cybersecurity, and safeguards against online scams. These rules will help support businesses, particularly micro, small, and medium enterprises, through improved cooperation in areas such as digital payments and electronic documentation. Sinisikap rin ng Pilipinas na mabuo ang nasabing kasunduan kasama ang iba pang bansang kasapi ng ASEAN at target na malagdaan ito ngayong taon. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.